Habang lumapit ako sa kanya, sinabi ko, Sir, believe ako sa iyo. Diretso, alam niya, Marcoleta. Galing sabi, maraming issue. Hindi ko naman sinasabi na kaya natin kung tayo ang nandyan sa Malacanang. No, it's not that easy. I have been there. But ito, the guy is simply taking his time to come up with the solution of the problem. So kagaya nitong bigas, which is really tumatama yan sa tiyan pati sa puso ng Pilipino, hindi na nakuha yung pinaka. Either is subsidized o ano, whatever, but it goes on up and up, and nahihirapan po ang Pilipino tungkol ko. Bukang hindi niya kaya na habulin yung presyo. Yan na lang sa pagkain. Huwag na yung iba. Huwag na natin yung graft and corruption. Nandiyan yan eh. Maski anong klaseng administrasyon. Pero yung immediate, urgent need to solve is really itong presyo or the price of rice. Kailangan ni baka ako kung sa panahon ko sinasabi ko total we are endorsing the candidacies of so many bright Filipinos dito sa atin. Baka not the magic one, but
makuha nila kung paano talaga bigyan ng solusyon. It's either you import and go down or whatever, but you know, sad to say, the Philippines is agricultural base ang country natin. Ang ekonomiya natin is agriculture. Ang problema, yung pagkain mismo, hirap tayo. Well, of course, yung mga dumadating na typhoons could be one of the factors that can be, paragay na natin, hirap tayo maghabol. Alam mo, pag nasa gobyerno ka, ikaw yung nagdadala, you cannot give promises. Panay na lang ang pangako mo and keep on, you know, promising people for so many things, pero itong pagkain talagang unahin nila. Pinaka-basic talaga. Medyo hirap sila. Ewan ko kung bakit. Ngayon, kung yung presyo ng bigas, yung presyo ng pagkain para sa Pilipino mas bababa ngayon, noong panahon na umupo si Presidente, kung mas mababa ang presyo ngayon ng pagkain, iboto natin yung mga kandidato niya. Nakikita mo naman, talagang almost hindi na kaya. Hindi kaya ng tao. Ngayon, kung mas madali maghanap ng trabaho ngayon sa panahon niya, then doon sa kanya, doon sa administrasyon. Kung sa panahon na ito, kung pante ka na maglakad, na walang takot, nakakapagpasyal ka, baski saan, huwag mo nang bitawan si Marcos. Piliin mo na yung kandidato niya. Pero pag sinasabi ko yung pag nagsasalita ako, gumaganyan ako, ibig sabihin, ito yung kapalit. It's easier for you to find employment or jobs now than before. Did go for Marcos. Yan ang sabihin ko na medyo basic na hindi nila mahabol. Ngayon, kung mas minus yung droga at krimen ngayon kaysa noon, panahon niya, pag-upo niya, naabutan pa niya yung, well, yung pinapairal natin na law and order. Kung kaya niya ito, kung kaya niyang utang ina.
Alam mo kung ako ang durugista, gumaganon ako. Bakit sa utak ko, bakit hindi? Total, kasama ko naman si Presidente sa Kitfitan. So, yung maski yung mga pulis, pati military, medyo because of the incongruity. Hindi mo kasi meron isang presidente na talagang bangat. Hindi lang buang, pero yung bisyo ng droga, long term yan. Maging ulol si Marcos, maybe constant use of heroin, abot pa siguro siya ng 80. Pero pagdating sa panahon na yan, hindi na siya gumagalaw. Hindi nakatindig lang yan sa kwarto niya. O natutulog. Ganito na lang. Marami tayong problema. I think the Marcos government has fallen short of the expectation. Ako, hindi ko ma-compare kasi pwede kong sabihin, mas mabuti siya ngayon kaysa aking panahon. I can even concede na ganon ang nangyayari. Pero it would not be a good reason for you to solve the problem just because you are doing right, more rights than the wrong ones that the other guy had committed in the past. Mahilig sabihin niya, kung sabihin, wala yung Duterte, mahina kasi gano'n. Okay. But it's not me. It's the Filipino people. Ang tignan mo ang Pilipino, huwag ka magturo dyan sa mga kalaban mo, kagaya ko, kasi ako, hindi na ako kandidato. Ngayon, kung mag-usap tayo, ang pag-usapan natin kung ano ang mga tao na pwede natin gawin na makatulong sa atin, mailagay dyan sa Senado para maski batas na lang ang habulin natin or a policy that is enunciated by Congress, particularly about the drug problem and itong ekonomiya. Itong ekonomiya, mabigat to. Walang bright dito. But at least naman yung sabi ko pagkain, sana mahanapan nila ng paraan. Talagang tumataas eh. Kaya I don't know how it operates now, but if you continue to practice democracy, we have to have a Senate na kailangan nandyan even to persuade any sitting government to do what is right. So, nakikita ko si Philip Salvador, ang naalaala ko sa kanya
artista sa mahusay na artista. Kaya idol ko siya, yung mga sine niya, pinapanood ko. Tinitignan ko siya kung paano niya yakapin yung mga babae. Well, aside from the fact that I know he would make a good senator, yun ang naalaala ko sa kanya na parang durog talaga ang babae dyan. Yakap at bamahal. Now we have Atty. Rodriguez. Alam mo, isang tao, importante talaga to. Importante ito. Maski kami, alam namin, maski yung nakakilala sa akin personal, importante ang tao na may prinsipyo. At isang nakita ko na Pilipino na may prinsipyo na umalis sa trabaho niya because the dynamics of the position of which he was there in Malacanang was no longer right. He chose to make the decision at nakita ko. As a matter of, hindi naman kailangan sabihin, but nakita natin, as a matter of principle, importante talaga yun. Atty. Rodriguez. Itong si Pastor at least maghanap ka ng tao na kandidato kung manalo at makaupo dyan as a senator who has the moral values pati marunong bright. Talagang bright yan si Pastor. Hindi lang ninyo na rinig kasi Pastor ang sinasabi yung ganon ang mga apostoles apostoles ngawa dito tayo sa politika ito so si Pastor Kibuloy para sa Senado. Itong tao na ito yung sunod na sinasabi ko, humahanga talaga sa integrity pati yung utak. Abogado, pareho kami abogado yun. Kapag nagsalita ito, hindi ko nang kilala to, but the constant exposure sa TV, parang natauhan ako, magaling to Alam niya, sinasabi niya, pati tatanong-tanong ako, talagang is one of the upright na tao na bira mong makita ng gano'n. Yung mga bright na karihan kasi yung mga bright, mga gago Halawan nila yung trabaho nila ng kagaguhan. Alam mo, ako talaga, it was I who sought him. Ako naghanap sa kanya para makilala ko siya. Talagang bumilib ako sa kanya. Marcoleta. Ito yun, sir. Hindi kita alam niya, hindi niya.
Nung lumapit ako sa kanya, sinabi ko, Sir, believe ako sa iyo. Diretso, alam niya. Alam talaga niya. So, kailangan natin sa Senado